In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful. Kindle in them the fire of love. Send forth your Spirit, and they shall be created. You shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts of thy faithful. Grant that by the same Spirit we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maayong gabi mga kabagting, na ulahitag jutay kay yatay gidawat nga schedule, no? Yatay gidawat nga schedule karong gabi. Ana ako lang ipahibalo di ay nga wala madayon ang among di-schedule ni Brad Jolito, no? Kay wala kuno siya lugar, no? Dili siya bakante. Mao nga pasensya mga ison nga ugma murag mao mato iyang bakante ko, no? Basin o ma-realize ta ugma. So atong paaboton ugma para sa schedule ni. Okay. So ang among tema unta nga pagkahisgutan maigsuon mahitungod sa matod nga iglesia, akong barugan ang Simbahang Katoliko nga mo'y tinuko ni Kristo. Busy ko na siya karong adlaw. So sa basig pwede ugma ako pod ang magkabisi og mga adlaw, pero mangita ko higayon nga basig mahitabo ugma. So karong adlaw gi sa ulog sa simbahan ang mahitungod sa Katedra ni San Pedro o lingkurana ni San Pedro, kay kining maong kapistahan atong ipahinungod sa otoridad ni San Pedro si pinili nga sa Ginoo nga labaw nga nagdumala sa atong simbahan. So ang paghatag ni Kristo og Yahweh sa gingharian sa langit. So mo na nga atong ebanghelyo karon nakahisgot diha dapita sa paghatag ni Kristo sa Yahweh sa gingharian sa langit. Mana nga mo na itong tema sa Mateo 16-19, pero pwedeng sugda na to ang background ni ana, no? Di pangutana sa atong Ginoo ang mga tinunan alang sa mga tao kinsa man ako. So nangayo ang Ginoo og mga feedback gikan sa mga tao. Ang mga tao og sila nakahipo sila mga information nga dili gyud di ay mao, ikaw si Elias, ikaw si Jeremias o bang propeta. Mao nga gipangutana sa Ginoo ang iyang mga apostoles mismo. Para ninyo kinsa magid ko? So, siguro sa ilang na tunan o ang nahitabo si Pedro mao'y nakatubag, mao'y hatag sa tubag. Unya dito giingnan si Ginoo, Pedro, kaning imong nahibaw-an gipadayag ni sa amahan, dili na bisan kinsang tao. Mao nga ang Ginoo ningon, sultihan ko ikaw si Pedro, ug sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini, ug ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong itugod din sa yuta, itugod dito sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili dito sa langit. Ang imong itugod din sa yuta, itugod usab dito sa langit. Okay. So niining maong kamaturan maigsoon mao kini ang gibarugan nato sa simbahan sa espesyal nga pagtawag sa Ginoo kang Pedro. Isip mao'y mahimong leader sa tibuok simbahan sa katawhan sa Ginoo, o mahimo siyang
leader sa kahiusa sa simbahan. Unya gipakita sa Ginoo nga si Pedro gyud dako gyud siya matawag na tuog responsibilidad ngadto sa katawhan. At mana ako mga karnero, mao nagiingon sa Ginoo sa Juan 21:15-17. Nganuman nga magpili man og Ginoo og ingana ka espesyal nga tao. So usa sa atong gitan-aw sa simbahan ani nga ang simbahan gawas nga nagkinahanglan ang simbahan og usa ka leader nga mo'y simbolo sa kahiusa. Si San Pedro kang iyang sumusunod nga mao ang mga Santo Papa sa atong simbahan. Tungod kay ang katawhan, no, kinahanglan gyud nga dunay mag-lead. Kay si Kristo lagi si Pangulo sa Kolosas 1:18, spiritual head naman siya, dili naman siya physical. Mao nga ang Ginoo sama sa karaang panahon nga doon naging leader ang katawhan sa Israel. Mao sad ang gibuhat sa Ginoo. Ikaduha, diha sa responsibilidad sa pagtudlo. Ang simbahan Katoliko, mingon kita nga kining maong katungdanan ni San Pedro o sa mga apostoles nga nahiusa ni San Pedro, kitagaan ining gitawag og infallibility. Ang pagkadili masayog diha sa pagtudlo. Ug atong tanawon mga kaigsunan sa tanang Christian denomination, Katoliko ra gyud nagtudlo niya na nga ang simbahan sa Ginoo o si Kristo nagpili og tao nga adunay katungod o karisma sa pagtudlo nga dili masayo. Okay. Kung atong tan-awon sa side sa mga protestante, tanang protestante apil ning mga bashers nato, no? Walay usa nila nga nagtudlo og infallibility. Kanang gitawag na to infallible authority nga mo'y mutudlo, no? Kanabang siya ang mutudlo, mo interpret sa pulong sa Dios, no? Ang sila ang mao ni baruganan sa mga protestante nga the only infallible is the word of God, ang pulong sa Dios, ang Biblia. O mana ang word of God ra kuno mo ay infallible, pero lahi ang sa Katoliko, no? Yes, ang word of God infallible na siya, pero nagkinahanglan infallible interpreter and teacher. Wala kung sakto ang mga protestante nga ang word, ang pulong sa Dios mauray infallible, una wala na magkinahanglan og infallible teacher. The question is, ngano wa man na sila magkahiusa? Mao ni dakong pangutana. Kung ang infallibility sa Word of God wala na magkinahanglan infallible teacher, ngano wala man mo magkahiusa? Gani tingali sa usa ka pundo. Sama sa Seventh Adventist nga ingon ni Brad Julito Daig nga wala man sila infallibility diha sa ilang magtutudlo. So ang mga teachings ni Ellen White pwedeng tuuhan, pwedeng dawaton, pwede dili. Okay. So ingani magud ang side sa protestante aron correct me if I'm wrong, no? Nga ang word of God mo infallible. Wala sila infallible teacher. Walay infallible nga kanang muhubat sa pulong sa Dios. So mao na nga walay usa nila, wala sila magkahiusa. Okay?
So kung sakto ang protestante nga ang Word of God walay infallible teacher, walay infallible institution, no? Kita may dawat man ta ang Katoliko nagtudlo man nga doon na infallible teacher nga mao nay nagpalikon sa institution. Kung walay infallible teacher, how come nga naatay Bible? How come nga mutuo kang ang Bible Word of God? Where in fact ang Bible sinulat ra na og mga tao, fallible nga mga tao. So otherwise, moingon ka nga si San Pablo infallible siya. Si San Juan infallible siya. Wala man pud magtudlo. Wala man ko kadungog nga ang protestante nagtudlo nga ang mga apostoles infallible sila. Sakto ang Katoliko. Kung ang mga apostoles, San Pedro, gitaga ang Yahweh, ang mga apostoles, gitagaan, ang inyong idili dinisyo, ta idili ito sa langit, ang mamati kaninyo, mamati kanako. We the Catholic understand it as their infallible charism. Mao nga makatarunganon, nga mutuo ta, kami Katoliko mutuo nga ang Bible, ang sinulat ni San Pablo sa mga apostoles, infallible na sila. No? Kanang gisulat nila, gituohan na to nga inspired word of God kay infallible man silang writers. Pero dili man infallible kay wala may tao nga infallible para nila. When it comes to authority gikan sa Ginoo, how come nga makaproduce ang usa ka fallible nga tao with infallible writings? I don't know unsay tubag sa atong mga igsoong mga kanang mga igsoon natong protestante. Okay. So kung sakto ang mga protestante nga walay infallible authority sa pagtudlo, unsa man nato pag sure sa kamatuoran sa atong mga leaders? Okay? So mo ni mga igsoon nga kung ang Katoliko o kang ang protestante mo ay sakto, unsa man nato pagsiguro sa kamatuoran? Okay. Kini si Brad sulod dire Brad Mark kay murag daghan kag gisulti diha. Pwede ka mosulod sa atong live. Kita lang sa dagway. So atong i-challenge si Brad Mark, no. So mo na nga kabubuton gyud sa Ginoo, kabubuton ni Kristo. What's the purpose of the keys of the kingdom? Unsa may purpose nga iyang gipatudlo? Tudlo sila sa tanan nga akong gisugo kanina. No? Unsaon pagtudlo sa tanan nga gisugo sa Ginoo? Kung mga sayop sila. Okay? Sulod Brad Mark Lingas, no? Sulod. Ay kapoy na nang magkuan diha kanang chat-chat. No? So mao na mga igsuon ang papel sa mga apostoles kay magtudlo man sila. Unsa mailang itudlo? Magtudlo dahil sila dunay kasaypanan. Masayop sila sa pagtudlo. Pero atong klaro ho, no? Infallibility and impeccability. Ato man gibalik-balik. Ang pagkadili nila masayop, wala magpasabot nga dili sila makasala. Okay. Si Kristo tinuna, si Kristo ra magyudi makasala. Si Kristo dili makasala o dili pud masayop. So problema lang sa uban, ilang equate ang pagkadili masayop sa pagtudlo ug ang pagkadili makasala. Wrong, that is wrong. Mao na nga ang pag-ingon ni Kristo kang San Pedro, ang imong idili dinhi sa idili dito sa langit, ang imong itugod dito sa itugod ngadto sa langit. So, deklarasyon nas Ginoo nga si San Pedro do na gyud siya ay gahom sa pagdumala, pagtudlo nga makapalangit. Kung
Masayop si San Pedro sa pagdumala. At timana akong mga karnero. Masayop si San Pedro ug ang iyang sumusunod ng mga Santo Papa sa pagatiman sa mga karnero. Nan, asa man padulong sila. Okay. So, umana mga igsuon. No? Sakto bitaw. No? Muna nga, tudlo sila. No? So, may tudlo. Baka ang ipasangyaw sa Ginoo kamatuoran kay matud pa sa 1 Timoteo 2:4 buot sa Dios nga ang tanan maluwas ug mahibalos kamatuoran. So di man nimo ibulag ng kamatuoran ug ang kaluwasan. Sa ang pagkaluwas nato pulos baka mo na nga tiaw mo na Yahweh authority na para sa langit. Doon na ba day langit? Ang langit, doon na ba'y bakak doon? Dito sa langit. Wala na. Perfection. No? Manda nga, wala naman si Pedro. O sa time ni Pedro, wala. Muraman tinga. Sulod, Brad, sulod. Kaya ako kang pa-explain nun. Sige. Hatag na ako. No? Mark Lingas. Kay daghan maka. Sige rin makagsulat. Sulod dire un ako kang pasupakon. Okay. Supaka ko no. Ipamatuod nga ang mga magtutudlo nga gipili sa Ginoo masayop sila sa ilang pagtudlo. Wala nga kay sakto man jud ang Katoliko. Kay kang Kristo man ni. Unya unsa may ato kasiguruan nga sakto gyud ang gisultis Ginoo kay ug di ka mutuo sa infallibility si Kristo man mauiwa nimo tuohi ang imong idili dinhi siyuta idili dito sa langit. So ug masayop na pagdili sa to na day idili ni Pedro nga idili sa langit na day tugot ni Pedro nga idili sa langit ug baylo ba? Na day idili si Pedro nga itugot sa langit or na day po siya itugot nga idili sa langit. So grabing tinaw yung kayo ang gisulti sa atong Ginoo. So masayop og moingon tagsala, Brad, mahimo silang masayop, no? Pero og nakatuon pugas Katoliko gyud kay baw mapugag unsay limit sa gitawag og infallibility. Problema ning uban nagsupak-supak, ang uban dili gani ka hilwas sa word ng infallibility. Murag gud ni Brajolito, supak sa infallibility na naglisod pa gani pagbasa. Sa to pa wa gyud magtuon about infallibility. Kaya kung nagtuon pa ka, makahilwas po ka ng pulunga eh. Kaya ang uban gud, mga igsoon na itong protestante, ang ilang pagtuo kung moingon dili masayop ang Santo Papa, dili makasala. No, that is dili na mo ay kanang buti pasabot. So sulod lagi, Brad, ayaw na lang pangutana kay kapoy ng mayo nang ikaw mismo ako kang imbitaro no kanagid kay sa man siya di man hinon ma sulod dire kay ako yugang i-welcome sa man siya. So sulod dire kay makita pag imong kagwapo. So di ko ka pasulod nimo basta kay ay diha kay sa gabal, no? So mo ni mga igsuon kun diha sa simbahan ni Kristo ang iyang mga magwawali, ang iyang magtutudlo o ang iyang interpreter sa pulong sa Dios masayop asa man ta padulo. So kay sakto man gyud ang Katoliko base sa sultis Ginoo. Piki gyud o protestante ka. Unya matod pa ni Kristo dili man ta mabalaka tungod sa Espiritu Santo nga ipadala sa Ama.
it will abide you forever. So magkuyog muuban ang Espiritu Santo. What's the role of the Spirit abiding the church? So, ano ipangutana sa Protestant? Atong ipangutana nila. Unsa may tumong sa Espiritu Santo? So, yatong higayon nga mikunsad ang Espiritu Santo. O gani sa wala pa. Di na sila Ginoo maghulat mo din sa Jerusalem. Hangtod mo kunsad ang Espiritu Santo. Una sa pagkunsad sa Espiritu Santo, nagwali sila. Sa tupa, it means nga the presence of the Holy Spirit enables them to speak the Word of God. Unya, hinamduman na ito nga ang pulong sa Diyos, dili ra nang naprisos litra. Kaya sa mga Protestante sad, ang ilang Word of God, only the book. That is, kuan yun mga ison. Heresy yun na. No? Heretical kaayo nga ang pulong sa Diyos atong gipriso sa litra. Nga ang tanang buhay gibuhat sa Ginoo, si Kristo mismo, matud pa, bisan ang tibok kalibutan, dili kasudlan sa sinulat. Kung isulat, tanan na buhat sa Ginoo. Simple to understand that Christ is more than enough. Christ is beyond letters. Okay? Dili bisan pag mo inspired lang kita, pero ang limit sa tao, ang tao nga gi-inspire sa Ginoo man niya himo ang Ginoo. So, ang mga biblical writers wa niya himo nga all-knowing sila. No? Mao na nga ug imong isulat si Kristo, mahitungod kinabuhi sa atong Ginoo, matud pa ni San Juan. Kay San Juan lawom kaayog iyang theology, pero nakaingon San Juan, bisan pang tibok kalibutan, dili paigong kasudlan. Unsa man da interpretation sa mga Protestante ana? Sa Katoliko ana, ang interpretation is that dili gyud matungkad sa Kristo. Bisan pag unsay isulat, mga dunay prueba ang simbahan Katoliko ni ana. Si Saint Thomas Aquinas, gila mo gitong brilliant philosophy and theology, bright yun as Thomas. Pero sa dihang nakasinati, matud pa, naka-experiences Santo Tomas o kasintian si Ginoo, beatific vision. Murag kipatilaw siya kung sa langit. Abi ninyo maison, matud pa ni undang siya sulat sa iyang gitawag og Summa Theologica. Ngano man, sa iyang kasinatian si Ginoo murag kumingking ra ang iyang nasulat. Pero kinsa man si Santo Tomas de Aquino, si Bahang Katoliko, dako siya. Doctor of the Church. Brilliant siya. Grabe ang theology o iyang philosophy. Pero matud pa niya, di na, niundang na siya, surrender na siya. Murag iyang gipasabot nga, if we write about God, naaragyod na diris kumingking, kukurag kumingking. Unya, ilang ipriso sa litra sa Bible? No. That is the heresy of the Protestantism. The Bible alone. Unya, ikaduhang heresy nila, walay infallible teacher. Pero sa'yo naman ta, no? Kung sa'yo limit sa infallibility, matters of faith and morals. Nga itudlo nila, it's not about the personal life sa tao nga gitagaan sa maong otoridad o karisma gitagaan sa Ginoo. Wala nagpasabot nga si Pedro gitagaan sa Ginoo giyawi sa gingharian sa langit, gitagaan sa Ginoo gahom nga ang iyang idili dinhi siya ta idilis langit, ang iyang itugot dinhi itugot dito sa langit. Wala mag-immune niya nga makasala siya. Okay. Hinumdumi gisulti na sa Ginoo before si Kristo isakit. Pero nasayod na nga nakasala si Pedro. Panahon gyud nga nisakit si Kristo.
itaral siya dito, ni-deny San Pedro 3 times. Pero matud pa sa mga namalandong sa kinabuhi sa Pedro, ingon nga gi-deny niya si Kristo 3 times. Iya pong gi-confess ang iyang love 3 times. Yes, Lord, you know that I love you. Matud pa niya, John 21:15-17. O pinaagi na ng maong three confession niya of love. Matud pa, that is the forgiveness. Gi-acquit ang iyang tulo ka denials. Kanya, ingno sa Ginoo 3 times. Ati man na ako mga karnero. So makaingon kita nga kini nga pagpasabot sa Simbahang Katoliko, igo na nga mo debunk or igo na unta nga lig-on ng atong mga protestante, maghunahuna silang sayop sila nga wala sila'y gitawag, wala sila mo dawat ni infallible authority, the case of the kingdom gihatag ni Pedro. Of course ayang sumusunod kay lisod makaayo og inikamatay ni San Pedro, mamatay pod, mawagtang pod ang Yahweh sing harian sa langit. So if it is an office, dili na siya mamatay kauban sa nagunit niya na gani diha sa atong mga ordinaryong mga institusyon. Doon na maganitay mga balaod nga og mamatay ang presidente na ay dumala automatic. So unsa pa ka ang Ginoo, uni assure you kaayo kay ang promise sa Ginoo, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na nga nakita nato diri ang kahuyangan sa Protestant objection nga dili tinod ang infallibility. Kay kung dili tinod ang infallibility, unsaon man to pag-sure sa atong ituan? Isig contest na lang sad ta. Unsay imong hibaw-an sa Bible. So grabe kayo ka reasonable kayo makaigsunan. Kay dili man gyud motugod si Kristo nga ang iyang simbahan manudlo og sayo. Motugod ba di siya? Tanawa sa Simbahang Katoliko, doon na tay usa ka pagtuo. We have one creed, mga kaigsunan. So kanang credo nato. O masabtan lang ni makaingon gyud sila nga sakto gyud Katoliko. Tingali usa ni sa makapa-discourage sa usa ka protestante kung makasabot siya. Kay ang ilang pastor dili man ka automatic mutuo sa tanang giwali niya. No? Dili sad ka obligar ang pastor nga tanan niyang gisulti ang ituuhan sa mga sako. Dili man kapugos ang pastor nga kining akong interpretation sakto ni tanan. Kay og moingon ang usa ka pastor sakto ang tanan niyang interpretation sa Bible, nahimo siyang infallible interpreter. O nasumpaki man nila gawa man sila ingon ana. Or bisan mo angkon ang usa ka pastor, usa ka founder sa ilang relihiyon mo, angkon siya nga infallible siya, kisa may naghatag niya. Is he connected to Saint Peter or the apostles? Mo na nga ang Apostolic Church lang nga ang Katoliko ang makasiguro nga nasumpay ang iyang claim as infallible. Basi mo ingon, hamugiro sa ning Katoliko nga ang ilang mga magtutudlo dili masayo. Dili gud na murag moita murag hamugiro. Pero
ug dili ka motuo nga ang simbahan ni Kristo dunay infallible teacher, labaw kang hambugiro. Kaya wa man ka motuo ni Kristo. No? Isip ko na mga igsoon. Wa man mosulod si Brad Mark atong gipaabot kay sa iyang pangatarungan, no? Saon man ipag-invite nimo di ko ka. Okay. Iba nga sayop ang infallibility. Ay la pangutana, ipuy ba gyud? Ebidensya ba? Ato na giyan may igsoon. Pakitas na kay hindi pa pakitas na murag si kuana. Hindi pa abot may igsoon. So sa tanan ng mga nagtanaw, no, nagdagan kayo yung mga nag-comments. Salamat sa inyong pagtanaw niya. Wala madayon ang among Brad Julito daig kay madaig iyang suga. Yung kuno busy kuno siya. So, ako po ipabot. Doon na sa ini comment nga sa Badista, may igsoon. Itugnaw ta mga igsoon. Doon na comment ngano kunong si Julito daig dili kuno ka level. Tinudugyan naman ng hagit na si Brad Julito. Dili man ka, ikaw na lang request ari Brad kay ako na magang gi-invite. Ato nang gi mantaka ko. Kano kunong si daig ko nga sige magughagit hagit na siya sa comment na ikapoy na ko sa comment isut kayo o ato na lang ning kuan ari na lang iklaro diri mo atong nahitabo. So dili tinuod nga ako ginang hagit. Si Brad Julito daig ningon nga kami kunong pare wala gid mi kahibalo sa Bible minus mi kahibalo. So amo gidawat kay wa mo gid sa pud namong hambog. Bisag na pud mi ibawan dili gyud papel pod namong mga pare. Katulik ugot nga mahambog mi mo sa mong naabot. So pa na nga ingon tungo sa nganong kinahanglan jud kuno nga pastor. So ako mutagad ko bisag kinsa. Lisod ko kaayo unsa na kapoy kasulti nila mo ingon nga adi ko nimo Brad kay gamay ra kag nahibaw-an ako pare ko. So lain ang pong batikos. No? Ako magkikistorya jud ko bisag kinsa tulik ko man siya dili, pastor man siya dili, pwede ra gyud na. Pero dili ko manghagit. No? Dili ko manghagit. Ako lang ug naa dihay murag sa ni Brad Mark nga daghang kayo mga ani atong i-live na lang. Pwede man kang ikaw mo request. Kay di ka ako na kang gi dili makakasulod. Unable to join mo ka. Manay pungtana niya. So mo na maigsuon. Kung makasabot ang mga protestante nga walay kasiguruan ang ilang pagtulunan tungod kay they have no infallible teacher. Nganong ana ka? Okay. Kung ang Bible minta, yes, ang Bible infallible siya. Pero ang nagbasa, ang naghubad. Sa ato pa di ay generally ang mga magtotoo nga mga protestante samtang nagwali ilang pastor pwede silang mutu, pwedeng dili. Otherwise kung imo jud nang tuuhan or ang ilang mga doktrina ay infallible na sila. Ha? So mo na nga diha dapita mapigod ang wala infallibility.
Pero kining infallibility maigsuon. Necessity man ni sa simbahan ni Kristo. Kaya gitawag ko niya simbahan, the pillar and foundation of truth. 1 Timothy 3:15. How can this church be pillar and foundation of truth kung ang iyang mga leader mismo makatudlo daig baka in matters of faith and morals. So, hinaton ta may isuon nga ato ma-share po din ito sa itong mga isuon, mga dili katoliko. Kamong mga dili katoliko, makapamalandong sad mo. Unsaon niyo pagsiguro nga ang gitudlo sa inyong mga pastors, inyong mga leaders, kanang sakto. Nga wala man din sila ibas-bas sa infallibility. Pero sakto sad na sa mga protestante nga wala gyud sila infallibility. Kaya mao mo gininitabo nila because the infallibility was given to Christ to His chosen leaders in His church sa iyang simbahan. Mao na. Kaya ang infallibility nagikan mo ko ni Kristo. Sa to pa ang mahatagan niya, mapaambit niya, kadto ra pong iyang official nga sinugo. Mao na sa Romans chapter 10 verse 15. Unsaon pagwali-wala ipadala. Okay. Or simple moingon ta, unsaon pagwali sa usa ka magwali nga dili masayo kung dili si Kristo maoy nagsugo. Okay. Right. Ato nang giat. So, ano na? Unsaon man pag dawat sa usa ka magtutudlo nga siya pinadala sa Ginoo kung wala siya ipadala. Kung saan pagwali-wala ipadala. So sa ato pa ang magwali pinadala sa Ginoo. So magpadala pa Ginoo og taong magsulti, magtudlong baka. Naninindot na kayo. So, tugay mga kabrad. So, as Jis na ba maigsoon, salamat sa atong mga nagtanaw kanunay. So, katong niagi na itong dialogue makaigsuunan ni Brad Julito, so medyo taas to kay ako rin masiyang gipasagdan. Wala po siya kamaon ni control siyang oras. Next time doon ako yung oras na. Failed. Connection failed. So, muna, may problema ron, connection failed. So, maigsoon, mao na to akong gipasabot na ang matuod nga simbahan, siya ra gyud pod ang dunay charism of infallibility. Kaya mo ra may gipadala ni Kristo. So, sa pagsupak mismo sa protestante nga wala sila infallibility, they are just professing or nang ni kuan lang sila, nitug-an nga dili sila mo'y simbahan ni Kristo. Kaya wala man sila infallibility. So, ang ilang mga magtutudlo, wala siguro sa kamaturan. So, ingana ra na to. So, sakto di ay, sakto ra po sila. Musupak sila sa infallibility. Kaya ang infallibility, para ra magdunas matuod nga simbahan. So, kung wala sila infallibility, kanay nagtugan mismo nga sila dili tinupo ni Kristo. So, hinawag ta nga nasabtan na iso. So, ninot kayo na yung logic, no? Niagi, doon ako yung video, nag-ibon ko nga, kanang sa mga protestante, kay Bible alone lang sila. So, kung sa ragay nakasulat mo ilang. Pero kita, dili ta Bible alone, tungod kay nas Kristo nagkuyog man nato. Nas Kristo, I will be with you the eternal time. Una, ang pagkuyog ni Kristo, dili man siya passive. Dili siya passive nga nag-sitting pretty nga mag-ampo man ta, di ba? Mag-ampo ta Kristo. Lord, tabangin mi Lord. Di man mo Kristo. Ay na, dito na lang mo, pagtuon na lang mo sa Biblia. Ay na lang ko sa mukha. No?
Para sa Katoliko, si Kristo buhi active siya nga makigistorya sa tao diha sa ato pagampo. Sa ato pa makatudlo si Kristo og mga butang, dili lang ang nakasulat. Mao nga ang matud nga simbahan naa si Kristo buhi nga makatudlo pud nato, dili lang ug unsay nasulat sa Biblia. Pero kay ni-claiman ang mga Protestante nga Bible ra sila, sakto ra pud. Kay si Kristo ni saad man pagkuyog, dili man sa Protestant churches. Diha man sa iyang simbahan. Siya gud ulo. Christ is the head of his body, the church. Una magtukod kag laing church, laing body dito sa Amerika. Dili itong gikan sa Jerusalem. Nakuadto di po si Kristo. Mao karon, sunod na itong gihisgutan, ang infallibility. Sakto ra sa mga dili Katoliko nga wala sila infallibility. Dili man si Kristo man ang ulo nila. O dili man sad ang gisaaran ni Kristo nga mangayo og Espiritu Santo makiguban kaninyo facing the disciples. Pero may suon, we don't judge anyone. Ang Ginoo maluluyo. Matud pa sa atong dokumento Lumen Gentium number 16 sa Second Vatican Council, nag-ingon diha, kadtong mga taong inosente, wala pa kadungog sa mga kamatuoran, mahitungod sa simbahan ni Kristo. Unya nagtuman sila sa katarong na nila. Mahimo silang maluwas. They may be saved. Kung nga kamong mga Protestante, mga dili Katoliko makadungog ani, mamalandong sa tato, ang estang mamalandong. Nga, ang atong pagtuo, wala day kasiguruhan. Unya, ang tanang miyembro baya sa Protestante mo, maminaw baya pong pastor. For example, ang Seventh Adventist, doon na sila pila na, 28 ka mga pagtulunan. Silbing ilang basic doctrine. Kung saan mo niyo pagsiguro sakto ng doktrina, panlit 28, kung saan pagsiguro, 28 ra. Wala may infallible teacher na ni-declare. So, gi-declare na sila kanang ilang mga articles of faith kintahay. I-declare na sa ilang simbahan. Pero, dili man infallible. For example, ang sa Badista General Conference. So, kung sila na-declare na kanang kining 28 ka mga articles of faith nila, maura na ilang tuuhan. Sakto na ito. Infallible day ang General Conference. So diha, no? Magigit ka ma-accept na, bisag i-accept na ka, di makakasulod. Gabiin na sa, no? So magpasalamat ko magisuon, palihog i-share lang ko ni, kanto sa uban ng atong video, atong live. Kunya, welcome Rabayata, welcome ko. Di ko manghagit og debate, pero mahimo ta mag-istorya din sa atong live. I'm very much open. Kunya, dili pud ta hambugero nga ayaw ka kay ubos ra ka nako. Never na mahitabo ko sa kung kinabuhi. Kay bisag kinsa bisag ganing batang gamay makatudlo na nato. So kung hambugero ra kaayo, maingon ta nga magsalig ta sa atong titulo, no? Mahimo gyapon ta mo katuon. Wala man ta mo sirado nga perfect na ta sa atong kahibalo. Pero maghisgot ang simbahan ni Kristo. Siguro gyud ang simbahan ni Kristo naagud siya. Naman siya present ng Espiritu Santo. Unahimo ng pasinayupon sa iyang pagtudlo. So, napalpak ang atong mga Protestante, iniingon nga simbahan ang simbahang gituko ni Kristo or palpak sila nga maingon nga wala nang pagtulunan ng infallibility. So maigsoon gabi naman gyud at sige na kutob Domingo sa Ugma. Salamat sa inyong pag-uban ining atong programa pagtingan sa Kamatuoran 101.
sa mga sa pa si Brother Greg Mendez inyong kauban. Yan po kanunay may suod nga tagatag dugang usog, dugang kaalam, ibalo sa kamaturan sa Ginoo. Yeah. Atong ipadayag ang gugma ni bisan kinsa. Brad Mark Lingas wag yung kakasulod. I-add ka na ko, di man gid pud ma-failed man. So kabalo mo sa rason niya. So salamat sa imong pangutana pero be open ha. Ayaw lang hukom dayon. Kay mura man nag-imo, kay mura naman kag infallible na po kasi imong desisyon di. So, kini sila ni supak pero sa ilang gisupak, inguyon nun sila. Murag, kapitan na sila. Walay infallible authority sila pero kada usa nila nahimong infallible sila sa ilang pagsupak. Dugang salamat na igsoon atong tapuson kini sa pag-ampo lang itong amahan. Salamat sa gasa sa kinabuhi karong adlaw. Salamat Ginoo sa mga hagit sa kinabuhi. Pasaylo kami kung sa among mga kakulangan diha kanimo, ang among mga sin of omission and sin of commission nabuhat. Pasaylo kami Ginoo. Sa among pagkatulog karon Ginoo tagay kami o malinaw nga pagkatulog. Protektahay kami pinagi sa imong mga balangan. Among iyang pusab, among sa Papa na nag-struggle sa iya. Ibati Ginoo sa imong kabubuton upaya siya. Ikaw magbuot sa tanan. Ginatunta na tigani mo siya dugang kusog ya sa pagtuo. Na itong umahan, among iyang pusab, panalangin alas sa tanan ng kaisunan. Labi na ang mga dunay suliran sa kinabuhi. Suliran diha sila ang relasyon, panginabuhi, sa sakit. Tiguna sila. Kung among sa iyang po, among tagsatag sa kapamilya. Labi na katong mga pamilya nga hilayo kinamo. Amang maigsoon diha sa layong dapit, gawas sa nasod, ligo na panalangin ni sila sa grasya ilang gikinahanglan. Kining tanan namahan ang gipangayo kanimo pinagi sa imong anak na si Kristo nagpuyo ng hariban sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kapturan. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. All the angels and saints, pray for us. May God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mayong gabi sa